Hindi inalis din ay Steve ang mata kay Mona Lisa. He wished na sana ang asawa ito and she got amnesia nang maksidente ito. Kaso hindi maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan hindi ang asawa babae. At ngayon lang niya napansin magkamukha nga sila pero magkaiba ang kutis ng dalawa. Ang asawa kay puti at makinis ang balat nito. Samantalang si Mona Lisa may pagkamorena. Nang matapos si Mona Lisa sa ginagawa, "Sir, enjoy your breakfast." Tatalikod na sana siya nang magsalita ang lalaki. "Kumain ka na ba ng agahan?" "Kung hindi pa sabayan mo ako, Mona Lisa," sabi ni Steve rito. Hindi na nagtaka si Mona Lisa kung alam nito ang kanyang pangalan, ang taas ng memorya ng lalaki. Dahil minsan lang niya nasabi ang pangalan. Pero siya naalala ba niya ito? "Sir, Steve. Kahit na hindi pa, pero bawal po kaming kumain kasama ang customer. Lalo pa kung naka-uniform kami." Ngiting-ngiti si Steve nang marinig ang pagbanggit ni Mona Lisa sa pangalan niya. "I'm glad that you still remember my name." Ngaling-ngaling batukan ni Mona Lisa ang sarili. Nga naman kahit siya hindi nalimutan ang pangalan nito. "Oh, nasabi mo sa akin di ba? Ano pa nga ba ang sasabihin niya? Hindi naman pwedeng magdadahilan pa siya." "Enjoy your food." "Sir." Mabilis ang ginawang paghakbang ni Mona Lisa para makalayo agad siya sa lalaki. Sa utility dumiretso si Mona Lisa. Pagkasarado sa pinto napahawak siya sa dibdib. Because her heart beating like crazy. Tama na, awat niya sa pusong kay bilis ng pintig nito. "Mona Lisa, hindi ka dapat makadama ng ganito sa lalaking hindi mo kilala." Napahawak ang isang kamay sa isang kamay. At nasalat ang singsing na nasa palasingsingang. Tinaas ang kamay at tinitigang ang daliring may singsing, isa itong wedding ring. Meron sila ni Archie nito bilang tanda na sila ay mag-asawa na. Nagsasama sila bilang mag-asawa, nagsumpaan sa harap ng altar. But they're not yet married for real. Pero para kay Mona Lisa, they already married. They will get married, nag-ipon pa sila, noon gusto niyang pakasal na lang sila sa huwes. Kaso ayaw ni Archie, he want to give her beautiful wedding sa simbahan. Alam ni Mona Lisa na mahal niya si Archie. Pero bakit ganito siya sa lalaking iyon? Marami naman nagpapalipad hangin sa kanya, wala naman siyang nadama na kahit ano sa mga ito. Minsan nga napapaaway si Archie dahil dito. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago lumabas. "Huwag mo na siyang pansinin pa, Mona Lisa. And forget him dahil hindi mo naman kilala ito," anya sa sarili. Paglabas ni Mona Lisa sa utility sinalubong agad siya ng manager. "Saan ka ba nang punta ha? Alam mo na ngang may customer tayo ha?" Paangil niyang sabi. Alam ni Mona Lisa na may mali siya. "Sorry, sir." "Sige na pumunta ka na doon, gawin mo ang trabaho mo ng maayos." "Opo, sir." Nagmamadaling iniwan ni Mona Lisa ang boss. At that moment, Steve had finished eating and his eyes were rolling. Where is he now? Mona Lisa was the one he was referring to as he stood up as he headed to the counter to pay the bill. When he finished paying, Steve couldn't leave. His heart wanted to see Mona Lisa before he left. This is what his mind says, see her before he goes. Patago-tago naman si Mona Lisa, kagaya ngayon nasa isang gilid siya at nakikita ang lalaking tila may hinahanap. Pakiramdam niya siya ang hinahanap nito. Ayaw niyang magkaroon ng ugnayan dito. At sa tingin niya, well maging assuming siya. May gusto yata ito sa kanya. Kung malaya lang siguro siya, hindi siya tatanggi kung mangligaw ito sa kanya. Sa tingin niya rito may sinasabi sa buhay at tipong hindi man loloko ang itsura. Patingin-tingin siya sa side, baka kasi makita siya ng boss nila, lagot na siya, "You are fired," ang sabihin nito sa kanya. Steve came out of the restaurant with a heavy foot because he didn't see Mona Lisa. He looks at the restaurant. "I'll be back, Mona Lisa," he whispered. Nakahinga ng maluwag si Mona Lisa nang makitang umalis na ang lalaki. Kanina kasi parang ang sikip sa loob ng restaurant para sa kanya. "Sinong tinataguan mo?" Napapikit si Mona Lisa nang marinig ang boses boss. Inihanda ang matamis na ngiti bago humarap dito. "Sir, naghihintay lang ako ng tawag," alibi niya. Pinaglakihan siya ng mata nito. "Make sure na iyan ang ginagawa mo ha." Alam ni Mona Lisa na mainit ang mata ng boss sa kanya. Dahil kay Archie, ito kasi ang nagrekomenda sa kanya,
dahil magkaibigan ang dalawa. Naman, sir. Sino naman ang tinataguan ko? Go now, what are you doing here? Dali-daling umalis sa pwesto niya si Mona Lisa. Umuwi muna sa bahay niya si Steve para maligo at pagkatapos pupunta siya sa opisina niya. Habang nagmamaneho siya, his phone ringing. O, si Larry, agad na sinagot ito. Sa wakas binuksan mo rin iyan cellphone mo, bungad niya. Pasensya ka na, Steve. Naging busy lang kasi rito. This few months. Talaga? Ang tagal mo naman naging busy, Larry. Hindi mo man lang naiisip ang iniwan mo rito. Akala ko pa naman agad kang babalik dito. I think you're enjoying your long vacation there. Sorry talaga, Steve. But soon uwi na kami. At babawi ako. So, kamusta ang project? Napakunot noo si Steve sa sinabi ni Larry na kami. Doing well naman ang project. Wait, ano yun kami na tinutukoy mo? Sino, Larry? Your family. Sa tingin niya hindi ang pamilya ito dahil never pang umuwi sa Pilipinas ang mga ito. Steve, sorry kung hindi kita naimbita sa kasal ko. So, kami ng asawa ko ang uwi na. What? Are you serious, Larry? He was a little shocked to hear it because suddenly, he got married right away. I am so serious, Steve. I will not miss the opportunity if I have found the woman we'll love. Not anymore, Steve. I will lock her up forever. Okay, congrats. You are deceived. If you tell me earlier, maybe I can go there to attend your wedding, Larry. It's urgent, Steve. I can't wait any longer. You know, it's necessary to catch up on the trip, Larry laughed at the last thing he said. Steve laughed too. We're still young, Larry. You don't have to chase it, T. We are in our 30s already. Our age is beyond the calendar, Steve. Bye, I'll see you soon. I just called to let you know I'm still alive. Crazy, go ahead and enjoy your happy moments with your wife, Larry. Bye. When they've finished conversing, he's thrilled for his friend because he's finally met his woman. How about him? He's been so lonely for a year. And he quickly remembered the first anniversary of his wife's death. Naghahanda na si Mona Lisa para umuwi, dadaanan pa niya si Archie sa coffee shop. Biglang tumunog ang cellphone, tignan kung sino ang tumatawag. Si Archie, sinagot agad ito. Hello, love. Love, wag ka nang pupunta sa shop, wala na ako roon. Ngumiti si Mona Lisa, baka susunduin siya nito. Sige, hihintayin na lang kita rito, love. Ah, love. Mauna ka nang umuwi, niyaya kasi ako ni Jong, sa bahay nila, alam mo na diba? Dismayado si Mona Lisa sa narinig at gusto niyang magalit. Bad influence kasi ang kaibigan si Jong, babaero pa ito kung minsan nadadamay si Archie. Sige, maaga kang uwi, nasabi niyang maaga itong uwi pero alam niyang bukas na ito babalik. Kung uwi na siya, mag-isa lang siya sa bahay nila, walang gagawin, maaga pa, maboboring lang siya. Kaya ipinasya niyang mag-window shopping muna. Pangtagal stress ba? Sa Mall of Asia siya pumunta. Dito kasi maraming mapuntahan at makikita ang dagat, maganda sa gabi rito. Habang naglalakad siya sa loob ng mall, napadaan siya sa sinehan. Tinignan kung ano ang palabas. Gusto niya ang showing na pelikula John Wick 3. Kaya pinasya niyang manood muna, tutal naman wala si Archie, bukas pa uwi iyon sigurado siya. Bumili siya ng tiket, tamang-tama, mag-uumpisa pa lang ito. After a minute the movie started. Kampante na nakaupo si Mona Lisa, she feels so comfortable. Suddenly someone asking her. Miss, this seat is taken, tanong nito. Hindi, tugon niya na ang mata ay nasa big screen nakatutok. Wala naman siyang pakialam kung sino man ang upo sa tabi niya. Ang importante sa kanya ay manood. Thank you, umupo na ito. Bakit nag-iisa ka lang, Mona Lisa? Mona Lisa's eyes expanded and she became jittery. Is it tense or a happy heart? She recognizes the voice as Steve's. What brings him here? The atmosphere surrounding her shifted abruptly. Hindi mapakali si Mona Lisa sa kanyang upuan, kahit na ang mata ay nakatutok sa scene. Sinusundan ba niya ako? Tanong niya sa sarili. Steve takes advantage of the opportunity to be near her.
With the popcorn in his hand, he asked, "You want?" When he noticed Mona Lisa exiting the restaurant, he followed her. He wants to eat at the restaurant. Also to visit the lady. But as she came out, he followed her. He was relieved to find that she had entered the movie on her alone. He had assumed he was waiting for her husband earlier, but he was mistaken. She was Isai herself. That is why he purchased his ticket in order to be closer to her. Salamat! Hindi naman niya matanggihan ito dahil wala siyang idadahilan. Kumuha siya ng isang piraso. Steve does nothing except stare at her. He took her hand and slid the popcorn container into it. "Take that, it's for you." When Steve grabbed Mona Lisa's hand, she had no idea how she felt. It tickled her heart, and she could feel it she shouldn't have felt, because Archie was already there in her heart. Suddenly, he was confused about her feelings. Both of them were silent as the show came to end. "Let's eat first, Mona Lisa," Steve said when they come out of the theater. "I need to eat something, I'm really hungry now." Napakunot ng noo si Mona Lisa. Kung makaanyaya itong si Steve sa kanya, parang magkasama sila eh. Tinignan niya ang relo, mag-aalas 9 na pala. Salamat pero kailangan ko nang umuwi, gabi na. Baka wala na akong masakyan papauwi. Alibi niya, pero anytime naman maraming masasakyan na jeep, kung wala man no choice siya kundi mag-taxi. "No problems, ihatid kita sa inyo, Mona Lisa." Offer niya rito. "Sorry, pero hindi na ako malaya pa." Kailangan niyang sabihin ang totoo rito para hindi siya nito kukukitin. Nararamdaman naman niya na meron itong gusto sa kanya. Masasabi na niya ito. Kahapon nasa restaurant ito, ngayon naman dito sa sinehan. Tanga na lang ang hindi makahalata sa kilos nito. "Mona Lisa, wala tayong ginagawang masama, kakain lang naman tayo at ihahatid kita sa inyo, pars, hindi kagabihin, that's all." Talagang makulit ang lalaki. Kailangan niyang malaman kung ano ba ang purpose nito sa kanya, bakit nakikipagpalit ito sa kanya. Kahit na alam na niya ang dahilan nito. "Pwede bang magtanong?" "Sure, sasagutin ko ang bawat tanong mo, pero kumain muna tayo." "Deal, Mona Lisa." Napabuntong hininga si Mona Lisa. Sige, tugon niya, bakit ba hindi niya maindihan ito? Sa isip na lang niya ito na ang huling pagkikita nila, kahit napupunta pa ito sa restaurant na pinagtatrabahuan, hindi niya ito papansin. "Saan mo gustong kumain, Mona Lisa?" tanong ni Steve. "Kahit saan pwede naman." "Okay." Tamang tumapat sila sa Kuya restaurant. "Here do want." "Ikaw ang bahala, Steve." Naunang pumasok si Steve sa loob, nakasunod naman si Mona Lisa. Lumapit ang waiter sa kanila. "For two, please," ani Steve. Mabilis lang ang pagdating ng order nila dahil wala nang gaanong tao. Steve put food to Mona Lisa plate. "Eat all, para naman tumaba ka," biro niya sa huling sinabi. Para sa kanya okay na ang katawan nito. Napatitig si Mona Lisa kay Steve. "He's so sweet," masasabi niyang napakaswerte ng girlfriend o asawa nito if he have. Tumingin si Steve sa kanya, iniwas agad mata sa pagkain binigay nito, tinuon ang tingin. Naalala niya si Archie, he never did that to her. Nalagyan ang plato ng pagkain niya tuwing sila ay kumakain sa labas. Yes, ginagawa niya ito kay Archie. "Eat, Mona Lisa. Para mabilis tayong matapos, baka hinihintay ka na niya sa bahay ninyo." Gustong isagot ni Mona Lisa na wala ito ngayon sa bahay nila, nasa kaibigan ito nakikipag-inuman. Sinunod na lang niya ang sinabi nito, sumubo na siya. "Good girl." May ngiting sabi ni Steve. Tahimik silang kumakain hanggang sa matapos sila. Steve paid the bill at agad na silang umalis. Habang nasa kotse na sila. "Now, pwede ka nang magtanong, Mona Lisa," pukaw ni Steve dahil tahimik ang kasama. Tumingin si Mona Lisa kay Steve. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong niya. Ginagawa ang aling, Mona Lisa. Alam ni Steve kung ano ang ibig sabihin nito, but he want to talk her longer, kaya binalik niya ang tanong nito. "Ano ba ang dahilan mo? Bakit ka lumalapit sa akin, Steve?" "Need ba ang dahilan, Mona Lisa? May gusto ka ba sa akin?" prangka na niyang tanong. Steve smile. "If I say yes, maniwala ka ba?" Mona Lisa heart start beating fast. Kanina normal lang ito pero ngayon iba na ang galaw. "Bakit ako? Meron na akong asawa."
Tinaas ang kamay na meron wedding ring. Heto ang ebidensya na married na ako. I know, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magkagusto sa iyo. When I see you, sabi ko, I will love that woman like what did to my wife. Nang laki ang mata ni Mona Lisa sa sinabi nitong wife. Asawa mo? Teka, niloloko mo ba ako? May asawa ka na pala. Gusto mo ba akong maging kabit mo? Grabe ka naman, Steve. Steve looked at Mona Lisa's reaction. It's as if she's jealous. Let's turn it around on what you said, Mona Lisa. I want to be your mistress. Napalakas niyang sabi. Steve laughed so hard. Anong nakakatawa, Steve? Ang cute mo kasi. Ewan ba ni Mona Lisa, pero kinilig siya sa sinabi nitong cute siya. Nakakalito kang kausap, Steve. You said, kasal ka na? Then may biyudo ako. Totoo ang sinabi ko. I like you, Mona Lisa. Hindi napigilan ni Steve ang sarili, ginagap niya ang kamay nito. Sa ginawa ni Steve, nakadama ng libo-libong kiliti at kuryente sa katawan si Mona Lisa. Hinila ang kamay na hawak nito. Ayaw niya sa nadarama, hindi tama ito, bakit ganon? Bakit? Sorry, Mona Lisa. I can't control myself. Hindi na sumagot si Mona Lisa, sa labas ng bintana siya nakatingin. Baka pag tumingin siya kay Steve, ipagkanulo siya ng isipan. Sino ba ang hindi magkakagusto rito? Nasa kanya na yata ang hinahanap ng isang babae. Masasabi niyang swerte ang asawa noon, buhay pa ito. Hanggang sa nakarating sila sa lugar nila Mona Lisa. Nagtaka naman si Mona Lisa, bakit alam ni Steve kung saan siya nakatira. Hindi naman niya sinabi kung saan siya nakatira dahil kanina nag-uusap sila. Steve read her mind. The other day I followed you, so you know where your house is, Mona Lisa. Are you the stalker? I can't say yes, Mona Lisa. Bakit, Steve? I already said that. I want you, and I want you to be part of Eza life. I'm not kidding, Mona Lisa. Napailing si Mona Lisa. Sorry, pero hindi ko maibibigay ang gusto mo, Steve. Ayokong magkasala kay Archie. Oh, Archie. His name, is he good to you? He treats you well. Yes, and he loves me. And I love him too. Mona Lisa's direct response, Steve will nod. Yeah, he knows it, T. We can be friends, right? Hindi, Steve. Sana ito na ang huli natin pagkikita. At please lang huwag ka nang pumunta sa restaurant. Pagkasabi niya ito, mabilis na sitang bumaba sa kotse nito. Steve just looked at Mona Lisa, who was walking away. I won't give up, Mona Lisa. No. Steve wondered why he was saying this. Did the woman already tell him that he already had a husband? Is he really that desperate to get close to it? If he succeeds, he will destroy her family. Maybe the two have children. Damn it, he said. But this is what his heart cries out for. And he has a reason why he does it, to find out what it has to do with his estranged wife, Lisa. Is it impossible for two people to look alike without a relationship? If he knows everything, then he will let the woman be with her husband. And he will just let fate decide what will happen in his life. If he finds another woman to make him happy, Kevin not. He will accept it from his heart. Kapapasok pa lang ni Mona Lisa sa pinto. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Sigaw niya, bakit? Archie, hinawakan ang pisnging nasaktan. Anong kasalanan ko, love? Mangyak-ngiyak na tanong ni Mona Lisa kay Archie. Wala naman siyang ginawang masama, bakit sinampal siya nito? Uwi ba ito ng matinong babae ha? Anong oras na? Di ba 7 ang labas mo, 10:00 na, saan ka ba nagpunta? May nakadet ka ba, ha? Kinabahan si Mona Lisa dahil lasing si Archie. Iba pa naman ito kung nalalasing. Hindi niya pwedeng sabihin na may nakadete ako. Wala, akala ko kasi hindi ka uwi kaagad kaya naglakad-lakad muna ako sa mall. Hindi uwi. Bahay ko ito. Love, pahinga na tayo, malambing niyang sabi sa kahinawakan ang braso nito para kumalma ito sa nararamdaman galit. Tinabig ni Archie ang kamay ni Mona Lisa. Matulog. Hindi mo ba ako pakakainin ha, nagugutom ako. Sana sinabi mo sa akin na uwi kang kakain,
para nakapaghanda ako. Love, katuwiran niya ngayon lang kasi ito umuwi ng maaga galing sa kaibigan. Lintik naman, pasigaw nitong sabi. Love, ano ba huwag kang sumigaw, nakakahiya sa mga kabitbahay natin, awat niya rito. Wala akong pakialam sa kanila, ano hindi mo ba ako gagawa ng makakain ko? Walang alam na mailuluto si Mona Lisa, dahil paminsan-minsan lang kasi sila nagluluto. At kung magluto pa sila ay bibili muna sa labas ng maluluto. Tinuwa ni Mona Lisa ang kusina para tignan kung meron nakatagong delata o noodles man lang. Binuksan ang mga kabinet kaso wala mga sauce lang ang meron. Bumalik siya sa sala tumabi kay Archie na nakapikit na nakasandal sa sopa. Love, bibili na lang ako sa labas, walang pwedeng maluto, Anya. Nagmulat ito at masamang tinignan si Mona Lisa. Anong klase kang asawa, wala kang maipakain sa akin. Kahit naiinis na siya kailangan niyang magtimpi. Bibili nga ako, love. Lalabas ka? Para ano, para magkita kayo ng lalaki mo? Ano ka ba, nang bibintang ka sa wala, kanina okay pa siya ngayon ay hindi na nakakainis kasi ito. Ayaw mo akong bibili pues matulog ka na. Tumayo siya iniwan na ito diretso siya sa kwarto nila. Matagal na rin hindi sila nagkakasagutan ni Archie. Ngayon lang muli nakainom kasi ito. Hoy, Mona Lisa. Bumalik ka rito, sigaw nitong habol. Hindi na ito pinakingan pa ni Mona Lisa. Bahala ka sa buhay mo, kung gutom ka maghanap ka ng makain mo. Kahit paano nagigilty siya dahil kumain siya na may kasama kanina at masarap pa ang kinain nila. There was still a smile on his face when Steve went home because he was with Mona Lisa. Despite the fact that she stated that they would not meet again, this is the last time they will be strangers to each other. Will he be able to achieve his goals if both his heart and mind are set on seeing the woman? He took shower straight away, after which he went to the wine chiller to get some red wine and a wine glass and brought them to the living room. He's happy with what happened today. Even though nothing clearly happened, he thinks Mona Lisa is a bit carried away by him. Steve, what are you going to do next? He said to himself. He knew that Mona Lisa was about to give up. And he also knew that she would control her feeling because she was married. So she said earlier that they would never meet again. She sighed. He growled as he swallowed the contents of the goblet. He was a huge temptation for the woman. But he will not give up. He will peer aside to get her even if he or they still sin. Will he really be able to ruin her family? Shaking and nodding, Steve, doing. Kinabukasan maagang magising si Mona Lisa. Nagtaka siya dahil wala na sa tabi si Archie. Naligo na siya dahil papasok na siya sa trabaho. Pagbaba niya nakatulog pala si Archie sa sopa ginising niya ito. Love, hindi ka ba papasok? It said, ano ba, angil ito? Papasok ka ba? Tanong niyang muli. Hindi masakit ang ulo ko, ano nakaluto ka na ba ng almusal? Love, ipagtimpla na lang kita ng kape mo, mahuhuli na ako, Bumangong si Archie hawak ang ulo. Hindi ba naman sasakit ang ulo mo kung lasing ka kagabi? Kape lang, na naman Mona Lisa. Ito lang ang meron tayo, Archie. Mainit ang ulong tumayo si Archie. Tinulak si Mona Lisa, kung hindi na balanse ni Mona Lisa ang katawan bagsak siya sa sahig. Lintik, anito at umakyat na sa taas. Nanginginig ang katawan ni Mona Lisa sa galit. Nagtataka siya bakit ganun ito. Nag-aaway naman sila pero kinabukasan inaalo na siya nito nagsosorry pa at super sweet na. Tinungo niya ang kusina naglagay ng bigas sa rice cooker. Lumabas siya bumili ng itlog at corned beef. Pagkabalik niluto ito. Tinignan ang relo late na talaga siya sigurado nito may sermon siya pagdating sa trabaho. Umakyat siya para sabihin nakaluto na siya ng agahan pumasok niya sa kwarto nila lumapit siya sa nakahigang si Archie. Love, may naluto na ako sa baba kumain ka na lang aalis na ako. Paalam niya hahakbang na sana siya nang bigla siyang hilain ito. Ay! Hiyaw niya bumaksag siya sa kama agad na dumangan si Archie sa kanya akala niya lalambingin siya nito kaso hindi pala mariing nitong hinawakan ang kanyang panga. Love, ano ba nasasaktan ako? Pilit niyang tinutulak ito. Lalong diniinan ni Archie ang paghawak kay Mona Lisa. Iba ka rin ha. Nalingat lang ako sandali may kasama ka ng iba,
tumawag kasi kagabi ang kaibigan boss ni Mona Lisa dahil nakita nitong may kasama sa loob ng restaurant si Mona Lisa, kaya siya umuwi kagabi ng maaga. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Magsisinungaling ka pa, si Jack, nakita kayo ng lalaki mo. Hindi ko siya lalaki. Tinulak niya ng malakas si Archie, nabitawan siya nito at pilit siyang tumayo, kaso muling dumangan sa kanya ito. Umamin ka rin. Nilagay ni Archie ang palad sa lig ni Mona Lisa at hinawakan ito ng mariing. Lumalandi ka sa iba ha? Ano ayaw mo na sa akin ha? Diniin ang kamay sa lig nito. Pilit na tinatanggal ni Mona Lisa ang kamay ni Archie. Hindi na siya makahinga. She put all her strength to push him. Sigaw niya nang magawang makawala rito. Papatayin mo ba ako? Mona Lisa began to tear. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Archie, natauhan siya bigla umalis sa pagkadangan kay Mona Lisa. Love, sorry, hindi ko sinasadya. Mabilis na bumangon si Mona Lisa, tumakbo papalabas. Love, sandali. Hinabol ni Archie ito. Diretso sa labas ng bahay si Mona Lisa. Nakadama siya ng takot kay Archie. Ngayon lang niya ginawa ito. Nakita pala sila ng boss niya. Pero wala naman silang ginawang masama ni Steve, kumain lang sila. Bakit kasi pumayag siya sa alok nito eh? Before Steve goes to his office, he first goes to the restaurant where Mona Lisa works. He will eat breakfast there first and also see the woman. Just like when he first had breakfast here. So, Steve's order of eggs Benedict. While waiting for the order, he looks around. But he can't see her. Didn't she come to work? He asked himself. Nang dumating ang kanyang order, Steve asked the waitress, hindi naman masama ang magtanong. Miss, si Mona Lisa. Pumasok ba siya? Kilala mo siya, sir, may pagtatakang tanong ng babae. Yes, she's here. Wala pa nga siya, sir. Hindi naman siya nagpasabi na kung papasok ba siya o hindi ngayon. Okay, thank you. Tumango naman ang babae at umalis na. Anong sinabi ng lalaking iyon sa iyo? Tanong ng manager sa babaeng nakausap ni Steve. Sir, tinatanong si Mona Lisa kung narito na ba siya. Anong sagot mo? Wala pa si Mona Lisa, sir. Kilala mo rin ba ang lalaking iyon, sir? Inirapan lang nito ang babae at sumenyas na gawin ang trabaho. Kagabi magkasama lang sila, tapos ngayon hinahanap na, may something yata sila ni Mona Lisa, paanas na sabi nito. Kinuha nito ang cellphone, nagtipa ito. Steve left the restaurant without seeing Mona Lisa. As he was on the road on his way to his office, it was quite crowded at that moment. Fortunately, he didn't have a meeting, so it was okay with him even if the traffic was low. He looked around and frowned because it looked like Mona Lisa was walking down the road as if she was out of her mind and she was only wearing slippers. Is that Mona Lisa? He has already passed it. He looked at the side mirror. The woman had stopped walking and seemed to be wiping away her tears. He pulled the car over quickly, his heart telling him that it was Mona Lisa. Steve runs to the woman. Mona Lisa, he calls her name. The woman immediately turned to him. When Mona Lisa saw Steve, she couldn't help but tear. He thinks he saw an Ollie. Steve approached the woman. Without saying a word, he hugged her. When Steve rides Mona Lisa in his car, he thinks it doesn't seem to be on her own. He even put on the seatbelt for her. He started his car. Where are you going, Mona Lisa? He asked the woman. Steve glanced at her. What happened? He asked again. He thinks there is a misunderstanding between the couple. Hindi sumagot si Mona Lisa, bigla na lang siyang napaiyak. Nataranta naman si Steve. Bakit? Ano bang nangyari sa iyo? Did your husband hurt you? Sa tingin ni Steve, nag-away ang dalawa. Mona Lisa didn't respond and then sobbed. Steve couldn't understand what was going on. Steve believes the two are fighting. Really? What happened to you? Did your husband hurt you? Mona Lisa remained deafeningly quiet, as if her throat had been shut. She's been terrified of Archie up until now. She might not have survived today if she hadn't pushed him earlier. Ihahatid kita sa bahay ninyo, Mona Lisa. Huwag, mabilis na sagot nito. Napatingin si Steve kay Mona Lisa.
Nag-away ba kayo ng asawa mo? Nag-away sila dahil nagsiselos ito. At siya ang pinagsiselosan nito. Tumango si Mona Lisa. Ayoko ko munang umuwi dahil mo ako kahit saan, huwag lang sa bahay namin. Steve looks at her, thinking this is his chance to get really close to her. She responds gently, saying he could take her anywhere. This is a significant chance for him. He can brought her to his place first to rest. If he took it to the hotel to rest, it would be unsightly. What if a friend of hers saw them and informed her husband? They may then quarrel much more. Hininto muna ni Steve sa gilid ng kalsada ang kotse. Bakit ka huminto? Tanong ni Mona Lisa. Look at me, Mona Lisa, utos niya rito. Umiling si Mona Lisa, makikita kasi nito ang pasa sa mukha dahil sa sampal ni Archie sa kanya kagabi. At that moment, Steve reaches for Mona Lisa's face and touches it. He looked at her. Steve, huwag. Tinakip ni Mona Lisa sa mukha ang kamay. Pero inalis din ni Steve ito. He hurt you, damn him. Yeah, he's angry. He shouldn't hurt a woman. He caressed her pretty, blackened cheek. Women should not be harmed, especially if you love. When Mona Lisa looks at him, she can say that Steve is lucky to have a woman who he will fall in love with. She can feel that he's kind because of his words. He knows how to treat a woman nicely. Walang ibang alam na lugar si Steve na pwedeng pagdalhan kay Mona Lisa maliban nga sa bahay niya o kaya sa hotel. Okay lang ba sa iyo na sa bahay ka muna, Mona Lisa? Tumango si Mona Lisa, kung sa akomodasyon naman siya ng pinatratrabahohan restaurant, tiyak malalaman agad ito ni Archie. Wala pang kalahating oras narating nila ang kondominium ni Steve. Palinga-linga sa paligid si Mona Lisa habang sila ay naglalakad patungo sa elevator. Tiyak niyang mayaman ang kasama dahil mga bigating tao o may sariling kumpanya ang maaaring tumira rito, luxurious condominium kasi ito. Nang marating na sila sa unit ni Steve, he opened the door, nauna siyang pumasok. Halika Mona Lisa, pasok ka. Feel at home, okay? Steve felt like he had opened the door for his wife. Kiming pumasok sa loob si Mona Lisa. Nahiya siya bigla nang makita ang loob nito. Super ganda, super linis, super maayos pa. At ang nakatira rito super gwapo rin. Perfect ika nga. Nahalata naman ni Steve, si Mona Lisa. Huwag kang mahiya, huwag kang mag-alala, walang ibang tao rito, tayo lang. Tinungo ni Steve ang kusina para bigyan ng tubig ito. Kanina kalmado pa si Mona Lisa. Pero nang marinig na sila lang ang tao rito, bigla siya nakadama ng kaba, bakit hindi siya kakabahan? Sumama na lang siya basta, kanina kasi blanco ang isipan dahil sa nangyari kanina sa kanila ni Archie. Dalawa lang sila, paano kung masama pala ang ugali nito, tinatago lamang nito sa magandang itsura? Paano kung may gagawin masama ito sa kanya? Paano kung... Huwag kang ang mag-isip ng kung ano-ano, Mona Lisa. Isipin mo na lang na mabait siya, sabi ng isip sa kanya. Napukaw ang pag-iisip ni Mona Lisa nang lumapit sa kanya si Steve na may dalang tubig. Here, drink it, Mona Lisa. Inabot ang baso rito. Salamat. Kinuha naman ang inabot nito sa kanya. At sumipsip ng kaunti lamang. Kumain ka na ba, Mona Lisa? She was truly starving. But she nodded to let him know she'd eaten, but her stomach betrayed her with a sound that sounded like a hint that the nice pets within were hungry as well. Steve burst out laughing. Your stomach can't lie, Mona Lisa. Steve returned to the kitchen to see what could be prepared. He slid the cabinet open. There was tinned food available. He snatched up the ham and tuna. He opened yet another cupboard. He took the pasta with the intention of making carbonara. Sa tingin ni Mona Lisa magluluto si Steve, nakakahiya naman kung siya ay nakaupo lamang at hinihintay na tawaging kumain. Tumayo siya, sumunod siya kay Steve sa kusina. May maitutulong ba ako sa iyo, Steve? Tanong niya. Steve opens the refrigerator. It's okay, Mona Lisa. I can handle it. I'll just cook pasta. Steve only put garlic and onion in the refrigerator to see if they were spoiled because he knew they had been in the refrigerator for a long time and they were already growing a bit. Do you like pasta? Lumapit si Mona Lisa sa mailamesa kung saan nakatayo si Steve.
Magkaharap silang dalawa. Naman, tugon niya. Good, dahil ito lang ang pwedeng maluto, maybe later pupunta tayo mag-grocery. Ano raw mag-grocery sila, aba ibabahay ba siya nito? At feeling magsing-irong sila. Tulungan na kita. Are you sure? Naman, marunong din akong magluto niyang pasta. Steve smile. Really, Edson? How about you cook para naman matikman ko ang luto mo? Naiisip ko palang alam kung masarap ito. Mona Lisa loved. It was nice to hear what he said. Steve stared at Mona Lisa. He believes his wife is still alive in her body. So beautiful, he said. Sa narinig ni Mona Lisa, bigla siyang nagseryoso. Alam kasi niyang para sa kanya ang tinura ni Steve, siya lang naman ang naroon. Yumuko siya, nararamdaman niyang nag-blush siya. Nakita ito ni Steve, ngumiti siya. Let's cook, anya, hindi pinahalatang nakita ang pag-blush nito. Tumango naman si Mona Lisa. While Steve boiled the pasta, Mona Lisa cut the garlic and onion. After she finished cutting, she took the canned ham. It wasn't easy to open, so she tried to open it with a knife. Steve looked at it. Mona Lisa, no. Steve quickly approached her from behind. He took the knife and held it. Mona Lisa's body stiffened, because it looked like he had given her a back hug. It's dangerous. Next time don't use a knife. Okay, use a can opener. It's safe. Mona Lisa closed her eyes because she smelled his breath. Every goodness, ang bango naman ng hininga nito. His breath different from Archie. Hindi naman bad breath ito, pero masasabi niyang magkaiba sila ng amoy. Mona Lisa closes her eyes because she smells his breath. Every goodness, the scent of his breath. His breath different from Archie. It's not bad breath, but he can tell they smell different. Steve doesn't know if he's leaving behind Mona Lisa. Her heart dictated that she hugged it from behind, so he did it. Sorry, Mona Lisa. I can't help it myself, and if my heart tells I want to hug you. Meron pa naman natitirang katinuan sa isipan ni Mona Lisa. At hindi tama ang nangyayari. Ang niluluto mong pasta baka umalpas na ang tubig. Anya, at mabilis na kumawala sa pagkayakap sa kanya ni Steve, tinungo ang lutuan. Kailangan niyang ilayo ang sarili kay Steve. Kung hindi niya gagawin ito, gosh, baka magkakatotoo ang sinabi ni Archie sa kanya na meron siyang lalaki. Steve made a snapping motion with his fingers while holding out his hands. When he feels strange about himself, he feels like this. To be okay, he must relish it. While watching Mona Lisa cook, Steve smiles. Because of her, he felt that his house was coming back to life. He moved closer. He commented, Lisa, it smells delicious and yummy. Tikman mo kaya para masabi mong masarap siya. Kumuha ng kutsara si Mona Lisa, nilagyan ito ng sauce, hinipan dahil mainit. At inilapit ito sa bibig ni Steve. Steve tasted tea. Yed said, perfect, para sa kanya masarap ang sauce na ginawa nito. But it's a little bit salty. Oh, talaga? Tinikman ni Mona Lisa ito sa tira ni Steve. Ah! Naman, ang daya mo. Maalat kaya, perfect ka dyan. Steve was laughing. Mona Lisa got infected. They laughed together. For Steve, this is the most happy moment that has happened to him since his wife disappeared from the world. And Steve's wishes that what happens right now is for a lifetime. And he thinks that the clock should have stopped turning at that moment. It is for them to be together for a long time. That day, Mona Lisa temporarily forgot that there was an Archie in her life because of Steve. And she will admit to herself that she's having fun with Steve. Even though they had just met, she felt relieved to be with him. After Mona Lisa cooked the spaghetti carbonara, Steve picked up the pot and placed it on the table. As he said, that smells so good. Let's eat now, Mona Lisa. He even put it on the plate of carbonara. Here, eat a lot, okay? With a smile on her face, Mona Lisa nodded to Steve. When she tasted her own cooking earlier, it was a bit salty, but now, wow, it tasted so good. Not perfect, but really good. So delicious. You are a good chef, Mona Lisa, Steve complimented the woman.
Salamat, sa totoo lang nag-aral din naman siya ng culinary, kaso dahil mahal ang kursong ito, hindi na niya tinapos pa. Then nakilala niya si Archie. Nangako ito ng magandang buhay sa kanya. They really love each other. Ito ang kanyang nararamdaman para sa lalaki dahil ito ang kanyang nasandalan pagkaapak sa Manila. After they ate, they even worked together to clean up when they used that moment. They were like a real couple. Steve has nothing else to say to himself but hope. I hope they are like this forever. And he hoped that Mona Lisa never leaves his house. And much more hope Steve thought of. Mona Lisa, stay here. Kailangan kong pumunta muna sa office for signing a document, babalik din ako kaagad when I'm finished, palaam ni Steve. Nalilito si Mona Lisa, kay Steve, hindi naman dapat na magpaalam pa ito sa kanya ng ganun. Ayaw niyang isipin pero may gusto ba kaya ito sa kanya? O sadyang hindi lang niya napapansin? Sige lang, hindi naman ako aalis dito hanggang wala ka pa. Tinuon ni Steve ang lagayan ng mga libro. Mona Lisa, para hindi ka maboring, read e-book marami rito. Kaya naman watch siguro naman mahilig ka sa mga drama at iba pa. Ngumiti si Mona Lisa. Yes, gustong-gusto niya nanonood ng drama at drama, even a drama. Magaganda kasi at nakakakilig pa. Huwag mo akong alalahanin, Steve. Okay lang ako. Napatingin si Mona Lisa kay Steve. At napapaisip din siya, hindi ba ito maghihinala sa kanya na baka siya ay may mahabang kamay, hindi pa nila kilala ng lubos ang isa't isa. At ilang beses pa lang sila nagkita. Pero kaagad pinagkakatiwala nito sa kanya ang bahay. Steve sensed what Mona Lisa thinking. Mumiti siya, ramdam niyang mabuti ito. At may takot sa Diyos para gumawa ng masamang bagay. Aalis na ako. You can rest muna then manood ka o kaya magbasa ng mga books, Mona Lisa. Para hindi ka maboard dito. Tumango si Mona Lisa kay Steve. Nakalabas na ng bahay niya si Steve pero bumalik siya, kinuha niya ang kanyang calling card, binigay kay Mona Lisa. Kung may pupunta rito na tao, huwag kang matakot, just give me a call, babalik ako kaagad. May pumupunta pala rito, sa isip niya baka girlfriend nito ang pumupunta, biyudo naman ito ah. Si mommy lang ang pumaparito minsan, Mona Lisa. Wala nang iba pa, paliwanag niya, baka kasi isipin nito na meron babaeng dumadalaw sa bahay niya. Hindi dapat madama ni Mona Lisa na magdiwang ang puso dahil sa sinabi nito. Pero, yes, she's happy what she heard to him. Nang wala na si Steve, naglibot-libot siya sa kabuuan ng sala. Nagtataka siya bakit walang larawan ang asawa nitong namayapa na. Nagkabit-balikat na lang siya, siguro ayaw nitong makita ang alaala ng asawa. Kumuha siya ng English romantic book. The Time Traveler's Wife, ito. Wala naman iba, lahat English. Dudugo ang ilong niya nito ang kapal pa naman. Inumpisahan niyang basahin ito at hindi namamalayan unti-unting napapapikit siya. Sinandal ang katawan sa sopa, segundo lang nakatulog na siya. Pinuntahan ni Archie ang restaurant na pinapasukan ni Mona Lisa. Para sila ay mag-usap, alam niyang masama ang loob nito sa kanya sa ginawa. Sobrang selos kasi ang bumaon sa puso nang sinabi ni Roy sa kanya na nakita ito na may kasamang ibang lalaki. Kailangan niyang humingi ng sorry sa nobya. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. At hinanap si Mona Lisa, Dingenzu, wala siyang makita, tinungo ang opisina ng kaibigan pagpasok pa lang. Roy, si Mona Lisa, tanong niya agad dito. Kumunot naman ang noo ni Roy sa tanong nito dahil hindi naman pumasok si Mona Lisa. Wala siya rito, akala ko nga hindi siya papasok ngayon dahil hindi man lang siya nagpaalam. Ano? Maaga siyang umalis kanina. Sinabi ba niya sa iyo na papasok siya? Kaso, tumingin siya kay Roy, tumingin din ito sa kanya, hinihintay ang dugtong ng sasabihin. Nag-away kami. Pinaeral mo na naman ang pagkaseloso mo, Archie. Sinabi ko lang na may kasama siya. Sinaktan mo ba siya? Tumango si Archie. Sabi pa. Ano ka ba naman, Archie? Si Mona Lisa, na nga lang ang nagtagal sa iyo. Aminin ko, ayaw ko sa kanya na para sa iyo. At selos na selos ako. Pero ang saktan siya hindi tama, Archie. So, nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam, dito lang ang alam kong pupuntahan niya, pumasok sa isip niya ang lalaking kasama ni Mona Lisa. Baka kasadi.
Huwag mo nang ituloy, Archie, agap ni Roy. Huwag mong isipin ha, baka nasa mall siya nagtatanggal ng inis sa iyo. Sana na nga, Roy. Ganun lang. Abay sana nga, Archie. Sige, uwi na ako, hihintayin ko lang siya sa bahay. Kung meron kang alam na kaibigan si Mona Lisa, bakit hindi mo puntahan, baka andoon siya? Emailing si Archie. Nakilala niya si Mona Lisa, mag-isa lamang ito rito sa Manila. Tubong Laguna kasi ito, may kalayuan din, hindi kaya umuwi siya sa kanila, Archie. Sa tingin ko hindi, dahil sabi niya hindi sila close ng mga magulang at kapatid. Ano pa nga ba ang magagawa mo kundi hintayin siya, Archie? Tumango si Archie at umalis na. Steve arrived at his place about 3 o'clock. He noticed her asleep, leaning on the couch. He organized Mona Lisa to lie down and cover her blanket. He fixed his gaze on her. You have the similar appearance to Lisa, but you are not the same person. But isn't that impossible? He tore a few strands off her face and glanced at Mona Lisa's lips. Damn it, he really wanted to kiss her. Dictated by his heart and mind, he gently bowed down his head. But the woman abruptly, and he stood up quickly. What are you doing, Steve? Damn me, he exclaimed to himself. He was about to exploit the sleeping woman. Steve sighed deeply as he left the woman. He almost did something wrong with her. He entered his room to take a shower. Later, when Mona Lisa wakes up, they go to the grocery store to buy something to eat. Mona Lisa was suddenly taken aback. She felt that someone was beside her. But when she opened her eyes, there was nothing. She looked at the thin cloth that covered her. And why is she already lying down? She remembers she was just leaning on the couch when she realized maybe Steve was at home already. She looked at the time on his watch. It's afternoon. What time will Steve go home? She had just said the man's name, opened the door of his room, and spat it out. Nakangiting nilapitan ni Steve ang bagong gising na si Mona Lisa. You have the nice sleep, this is good, Anya. Mona Lisa couldn't help but stare at Steve. Her mind tells her that it's pleasant to embrace him because he looks so clean after bathing in warm water. And she can't deny he's incredibly attractive. Especially while wearing a white shirt and white khaki pants. Alam ni Steve na nakatutok ang mata ni Mona Lisa sa kanya. Well, aminado siya na pwedeng siyang ihanay sa mga artista sa bansa. Okay ka na ba, Mona Lisa? Tanong niya para may mapag-usapan sila. Ngumiti si Mona Lisa. At tumango. Kung ganon, gusto mo na bang umuwi sa inyo? Ihahatid kita. Wish lang niya sana ayaw pa nitong umuwi. She didn't want to leave at all. She is at ease in Steve's home. Pwedeng mamayang gabi na lang. Kailapad ng pagkangiti ni Steve. His wish are granted. Okay kung ganon, let's go buy something we can eat. Alam ko nagugutom ka na. Tumayo si Mona Lisa bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Steve. Mona Lisa and Steven happily shop for their cooking needs. If you stared at them as they walked to see what they would get, you may think they were a real couple. Steve couldn't put into words how happy he was at the time. It was as though the past had come back to him. When he and his wife go shopping or grocery shopping, they always do so together. He feels he's already in love with Mona Lisa. It's just that there's no sense of responsibility for the woman. Because it already belongs to someone else. Okay na lahat, Steve. Ano ba pa ang kailangan, wika ni Mona Lisa? Steve gave a warm grin. As I said, everything is already here. How about you, Mona Lisa? Do you need anything, and you can take everything you want? Umiling si Mona Lisa. Wala, Anya, nakakahiya naman kung kukuha siya ng gusto niya, nakasilong na nga siya sa bahay nito eh. Baka maabuso niya ang kabaitan nito sa kanya. Sure ka ba, Mona Lisa? Huwag kang mahiya. Nakailang-iling si Mona Lisa kay Steve, wala talaga. Okay, let's go, bayaran na natin ito. Pagkatapos nilang magbayad, agad na silang umalis sa supermarket. Habang naghahanda sila ng kanilang hapunan. Mona Lisa, kung ayaw mo pang umuwi pwede kang magstay dito sa bahay ko. Wala nang ligoy na sabi niya rito. Ito naman talaga ang gusto niya ang makasama ang babae. Mona Lisa looked at Steve.
His suggestion is good, but it can't be because someone is waiting for him. And he knew Archie would apologize when she came to their house. Salamat, pero hindi pwede, kailangan kong uwi mamaya. Nagpalipas lang naman siya ng masa ng loob kay Archie. At tama lang ang sinabing uwi siya, kahit na ang isip at puso ay sinasabing stay at Stave House, huwag mo nang balikan pa ang kinakasama. Okay, pagtapos natin kumain, ihahatid kita sa inyo. Salamat ha, kahit na hindi pa tayo magkakilala ng mabuti, pinapasok mo na ako sa bahay mo. Huwag kang mag-alala kung may kailangan kang pabor, sabihin mo lang sa akin, kung kaya ko nakahanda akong gawin ito. Bilang kaibigan mo. Tama, bilang magkaibigan lamang sila. Steve sighed quietly. She merely considers him a friend. He, on the other hand, is capable of lavishing her with love. Yes, he can, give it to her. That's okay, you stated it, that's something I'll keep in mind. Mona Lisa checked the time on her watch after they had finished dining and cleaned up the kitchen. Time for her to return home, it will be 8 o'clock in the evening. Nakita ni Steve ito. So, tara na ba, Mona Lisa? Sage, Steve. Steve exited his residence with gloomy expression on his face. He had the impression that what had occurred to them would not happen again. They couldn't say anything in the car because they were both speechless. Steve dreads being separated from Mona Lisa. Now that he believes they will never meet again, Steve is once again miserable and empty. Nakatanao lang sa labas ng bintana si Mona Lisa. Natatakot siyang sulyapan si Steve. Dahil sa puso parang ayaw na niyang mawalay pa rito. Hindi naman mapakali si Archie sa loob ng bahay nila, tatayo, uupo at palakad-lakad ang ginagawa. At palagi siyang nakatingin sa orasan. Ah! Bakit wala pa siya? Ito pa naman, ayaw niya sa lahat ang maghintay, nasisiraan siya ng ulo at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan. Like what if kasama ni Mona Lisa ang lalaking sinasabi ng kaibigan o di kaya sumama na ito rito. And now they are in bed na nagsasanib na ang kanilang katawan. Lintik, Mona Lisa. Umuwi ka na. Lumabas si Archie ng bahay para sa labas na lang hintayin si Mona Lisa. Alam niya uwi ito na uwi. Mona Lisa, tawag ni Steve rito. Ha, tanging tugon ni Mona Lisa rito at hindi siya tumingin dito. Can you look at me, Mona Lisa? Ayaw man pero napilitan ibaling ni Mona Lisa ang tingin kay Steve. Baka sabihin nito wala siyang modo, ginawang naman siya nito ng mabuti. Bakit, Steve? Tinignan panandalian ni Steve si Mona Lisa, binaling agad ang mata sa daan. If your husband hurt you again, leave him. Puntahan mo lang ako, okay? Mumiti si Mona Lisa, sa tingin niya hindi na siya sasaktan ni Archie, takot din ito na iwan niya. Tumango na lang siya bilang tugon niya. Promise me, Mona Lisa, paniguro ni Steve rito. Nang makarating sila sa street ng bahay nila Mona Lisa. Dito na lang ako, Steve. Sa medyo kubling lugar niya pinahinto ang kotse ni Steve. Are you sure, Mona Lisa? Baka kasi may makakita sa kanila eh. Malaman pa ni Archie ito, tiyak mag-aaway naman sila. Steve. Salamat talaga. Stay, ako na ang magbubukas ng pinto. Bababa na sana si Steve. Steve, huwag ka nang mag-abala pa, kaya ko naman, pigilin mo na Lisa rito. Tumango si Steve. Okay, remember what I said, Mona Lisa, paalala niya rito. Ngumiti at tumango si Mona Lisa kay Steve. At bumaba na siya. Hindi pa umalis si Steve, pinausad ang kotse para makita si Mona Lisa. At nakatingin lang siya sa naglalakad na babae. Ewan ba ni Mona Lisa, bigla kumabog ang dibdib. Natatakot ba siya? Hindi niya malaman kung ano ito. Nang malapit na siya sa kanto, papasok sa kanila. Kaya pala kinakabahan siya, nakatayo si Archie sa gitna ng daan. Nang makita ni Archie si Mona Lisa, malalaki ang hakbang na sinalubong ito. At nang makalapit niyakap niya ito. Mabuti naman at umuwi ka na, patawarin mo ako, Mona Lisa. Sabi niya agad. Tara na sa bahay, Archie. Walang ganang sabi ni Mona Lisa. Kumalas siya sa pagkayakap nito. Galit ka pa ba sa akin, love? Sorry, hindi ko lang kasi napigilan ang sarili na magselos. Sana bago ka magselos, tignan mo muna kung totoo o hindi ito, Archie. Ginagap ni Archie ang kamay ni Mona Lisa. Bati na tayo, please.
Hinalikan niya ang kamay ng nobya. Steve tightened his grip on the steering wheel of the car at what he saw. He knew he had no right to be jealous. But damn it, this is how he feels right now. Ah! Steve, wake up. She's not going to love you back. He pointed at himself. When he could no longer see the two, he left that place. Pagpasok ni Steve sa bahay niya, para siyang natalo sugal ang itsura, you can tell to his look. You can see his sadness all over his face. When Steve enters his house, he looks like he lost gamble. You can tell Busai his look. You can see his sadness all over his face. Ah! He loud as he sat on the couch. His cell phone rang. It took a while to see who was calling when he saw it. It's Larry. Hello, what's up? He replied. Hello, Steve. How are you? I'm still handsome and strong, Larry. It's good that you called me. Any news from you? Yup, Steve. We're in the Philippines already. Really? Wow. So, when will I see the woman who made your heart beat fast, Larry? Tomorrow, Steve. I have a welcome party at home. Make sure you come so you can meet her, okay? Sure, I won't miss the chance to meet Duna's sister-in-law from you, because Steve is considered a brother to Larry. Yeah, she's your sister-in-law, Steve. Okay, that's just what called you. So, see you tomorrow, brother. Bye. Steve smiled when he finished talking to Larry. It's good that he's happily married now. He got up to rest because tomorrow is another day. Steve's wish. Tomorrow is a good day. At that moment, Larry smiled and looked at his wife, who was sleeping next to him. He knows it's tired from their long trip. He kisses her forehead. I love you so much, he said. Mona Lisa was lying down at the time. Her mind was restless when she turned back to Archie, for its flesh was Steve. She believed that if he was the man she was with now, she would have a wonderful life with him, but it was too late when they met. Archie was there in her life. And she still thinks he's incredibly nice and considerate. What is it that she is still inquiring about? She saw how excellent person he was with her own eyes, and didn't know how to take advantage of it because they were alone in the house. She was grateful that Steve had no negative intentions toward her. According to her, Steve is a perfect man. Galit ka pa sa akin, love. Malambing na sabi ni Archie, niyakap niya mula sa likod ang nobya. Sorry, na bati na tayo please. Hindi naman ako galit. Talaga, bakit nakatalikod ka sa akin, love? Kung hindi ka nagalit, humarap ka nga sa akin. Hinalik-halikan niya ang batok nito. He tear-sighed to make peace with her, kaya naglalambing siya. Ano ba, inaantok na ako, hindi siya galit, kaya lang ewan ba niya, wala lang siya sa mood sa ginagawa nito sa kanya. Napabuntong hininga si Archie. And he started thinking something dahil sa inaasta ni Mona Lisa. Ayaw mo ba? Anong ayaw ko ba? Gusto kong magsiping tayo ngayon. Huwag ngayon, pagod ang pakiramdam ko. Wala ka naman ginawa buong araw ha, hindi ka pumasok sa trabaho mo. So, anong ginawa mo para mapagod ka? Nag-uumpisaham uminit ang ulo ni Archie. Wala nga, kaso ang isip ko ang pagod. Saan ka ba galing buong araw ha, Mona Lisa? Gusto niyang isigaw na sa lalaki mo ba? Kaso pinigilan ni Archie ang sarili. Kung gagawin niya ito, sigurado mag-aaway silang dalawa. Kailangan niyang magsinungaling para walang away sa pagitan nila. Saan ba pa sa mall? Alam mo naman wala akong ibang pupuntahan dito, sa mall lang ako nagpapalipas ng sama ng loob. Sigurado ka? Nakaramdam ng pagkainis si Mona Lisa, alam niyang iba ang nasa isip ni Archie. Pero alam niya na tamang hinala nga ito. Humarap siya rito. Sigurado ako, pwede ba kilala mo ako, diba? At saan naman ako pupunta na alam mo sa lalaki ko, ganun ba? Iyan ang nasa isip at puso ko, kaya kailangan kong malaman kung galing ka sa lalaki mo. Hinila niya ang nobya at siniil ng halik ang labi nito. Pilit na tinutulak ni Mona Lisa si Archie. Kaso malakas ang nobyo, lalo nitong diniinan ang paghalik sa kanya. Pakiramdam niya wala siyang nararamdaman, saya, hindi na gaya ng dati. When he kissed him kahit napilit,
Bumibigay siya kaagad at mabilis na gumana ang pagnanasa sa katawan. Pilit na tinatanggal ni Archie ang damit ni Mona Lisa habang nakahinang ang labi sa labi ng nobya. At pilit din inaawat ni Mona Lisa ang kamay nito sa ginawang pagtanggal sa damit. Binitawan ni Archie ang labi ng nobya. Putik naman eh. Umaayaw ka dahil kagagamit lang sa iyo ng lalaki mo ha. Wala akong lalaki, Archie. Wala, pues. Maghubad ka. Ibigay mo sa akin ngayon ang sarili mo. Ayaw talaga ng katawan ko, pwede bukas na lang. Pwede naman ngayon, bakit bukas pa, at gusto ng katawan ko tignan mo. Kinuha niya ang kamay ng nobya at pinadama ang buhay na buhay nitong pagkalalaki. Diba, gustong-gusto nang pumasok sa iyo. Damang-dama niya ang katigasan nito. Pag ganito ang nahahawakan niya, automatically agad niyang nilalabas. Inaamoy at hinahalikan ito. Pero ngayon talaga hindi niya magawa. Ano pang ginagawa mo, laruin mo na, utos niya. Umiling si Mona Lisa. Hayaan mo muna ako, Archie please. Hindi ko talaga kaya. Galit na bumangon si Archie. Lintik naman, oh. Lumabas siya ng kwarto at pabalibag na sinarado ang pinto. Mangyak-ngiyak si Mona Lisa. Pinikit ang mata at dalangin niya na sana sa pagmulat niya ng mata okay na ang lahat. Kinabukasan maagang nagising si Mona Lisa at hinanap si Archie. Pero wala ito sa loob ng bahay. Ibig bang sabihin umalis ito kagabi? Naligo na siya, hindi na nag-almusal, sa trabaho na lang. Habang nasa daan siya, sinusubukan tawagang ang cellphone ng nobyo pero naka-off ito. Saan kaya siya nagpunta? Pagpasok niya sa trabaho agad siyang sinabihan ng kasamang waiter na babae. Hala, hinahanap ka ni Archie kahapon, Mona Lisa. Nag-away kayo ano? Umiti lang si Mona Lisa rito. May pagkatsimosa rin ang kasamang ito. Magpalit lang ako ng uniform ko, tugong niya. Nang lumabas na si Mona Lisa galing locker's room. Si boss, bakit hindi ko siya nakikita? Tanong niya sa kasama. Nga. Ngayon lang na late ito. Nagkabit-balikat sila pareho. Para sa kanila maganda nga kung wala ito. Buong hapon wala ang kanilang boss. Nang matapos ang kanilang shift sa araw na iyon. Mona Lisa, gusto mo bang sumama? Anyaya ng kasama niyang babae. Saan naman, Lina? Mag-inuman sa boarding house natin. Birthday mo ba? Sige, magpapaalam muna ako kay Archie. Tawagan mo na lang kaya siya. At papuntahin mo siya roon, mauna tayo. Sige, tara na. Malapit lang ang boarding nila sa restaurant, nalalakad lang ito. Nang makarating na sila sa boarding house habang nasa labas sila. Lina, pwede bang mauna na ako sa loob, na ihi ako, sabi ni Mona Lisa. Baheto ang susi, hihintayin ko pa ang ilang kaibigan ko. Nagmamadali ng tinungo ni Mona Lisa ang pinto. Ipapasok pa lang niya ang susi, may naulingat na siya sa loob. Ha? May tao yata. Dinikit niya ang tenga sa pinto. Napakunot siya sa naririnig. Lintik ka, ang sarap mo talaga. Malalakas na ungol kumakawala sa dalawang tao na nasa loob. Sige, paipasok mo, ibaon mo ng todo, gosh, like it so much. Naulingan ni Mona Lisa ang sinasabi ng nasa loob. Nag-aatubili tuloy siyang buksan ang pinto, kaso naihi na talaga siya. Sa isip niya baka nanonood lang ang mga tao sa loob. Alangang naman nagagawa sila ng kakaiba, nasa sala sila. She opened the door para lang magulantang sa nakita. Oh! Putik ka talaga, Archie. Lalo kang gumaling sa pagromansa. Napako sa kinatatayuan niya si Mona Lisa sa nakita. Si Archie at ang boss nila naka-doggy style na patayo. Ma! Mga hayop kayo! Gustong isigaw ni Mona Lisa, kaso parang bulong lang ang lumabas sa lalamunan niya ito. Lumapit si Lina kay Mona Lisa. Bakit hindi ka pa pumapasok, akala ko ba naihi ka na, sabi nito sa kanilampasan ito. By gulay, Sigaw nito nilingon si Mona Lisa. Nagulatang sina Archie at ang kasama. Pareho silang napatingin sa pinto at nagulat nang makita si Mona Lisa. Love. Umalis ka na, Mona Lisa. Sabi ni Lina, tinulak pa palabas ito. Naramdaman na lang ni Mona Lisa ang sarili na tumatakbo na pala siya papalayo sa lugar na iyon. Huminto lang siya nang makadama ng pagod, hinihiga siyang naupo sa gilid ng kalsada.
Hayop sila, pinaparatangang ako, siya pala ang may ginagawa. Nakakadiri ka. Napahagulgol siya. Kanina iniisip niyang mag-usap sila ni Archie, para magkaayos na. Mona Lisa was in such bad shape when it suddenly rained that the weather seemed to be grieving her. She felt so heavy and she didn't seem to have the strength to find a shelter. She just let herself get soaked in rainwater. It rained heavily for 10 minutes when it was already misting. Mona Lisa tried to stand up and felt cold. She hugs herself while walking, unsure of where her feet will take her. Mona Lisa isn't sure how long she's been walking. Because of the obscenity witnessed by Archie and her boss, her mind was blank. She just walked and walked. She just realized she was standing in front of a door. She knocked and rang the doorbell. Because she was so cold, she wrapped herself in a hug. The doorbell rang and Steve grimaced. He wasn't expecting anyone to show up at his door right now. If it's the mother, she'll first call him before going to visit him. When he opened the door, he rose to his feet. When Steve saw the woman, a lot of water was dripping from her body, he was taken aback. What happens to you, Mona Lisa? Mona Lisa simply locked her gaze on Steve. Because her body is shaking from the cold, she is on the verge of collapsing at any minute. Her vision became dimmer all of a sudden. She was relieved to see Steve before her eyes closed. Steve immediately grabbed Mona Lisa. Because she lost consciousness. Steve hugged Mona Lisa, hey? He carried her and brought inside.